rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, sobrang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, yan! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay ngayong Monday. So, happy Monday sa inyong lahat. Kami naman ay wala naman kaming pasok. Kaya nandito lang ako sa loob ng bahay at nagmamaganda ng bonggang-bongga. Charot. So, yun. Wala naman kaming ginagawa kasi holiday namin ngayon. Pero, tawag lang dito, ayun, kanina nag-live ako, tapos gumawa ako ng film, tapos eto gumagawa pa rin ng film, ganon. So, wala naman tayong ginawa kundi gumawa ng vlog para sa inyo yan. So, syempre, marami tayong chika. Unang chika ko sa inyo, kaninang umaga, bumaba ako dun sa baba. Tapos may nasalubong ako, siguro bagong tenant dito sa building namin. Grabe, Diyos ko, pang Mr. Supranational ang dating. Alam mo yun, ang tangkad. Siguro yung mga height niya is 5'11". Tapos, naka-short lang siya. So, nakita mo ang haba ng bias talaga. Sabi ko, winner. Gusto ko ang tanungin, sabi ko sa kanya, gusto ko sabihin sa kanya, gusto ko sumali sa pageant, ako mag-sponsor sa'yo. Charot. Parang may pang-sponsor talaga. Hindi, in fairness talaga sa kanya. Pag nilaban mo siya sa pageant, mananalo to. Yun, ganon. Kaya nawindang ako. Alam niyo naman, mahilig ako sa matatangkad na lalaki. Si Mr. Si Mr. Man of the World, di ba? Nakita naman ninyo, ganda ng katawan, ng winner. So talagang masasabi ko, kaya nanalo to si Venezuela kasi yung charm, ay mga ganun yung datingan nito. Kaya lang, Asian yung dating. Oo. Parang feeling ko hindi siya taga Thailand. Feeling ko taga ibang bansa siya. So, sana masalubong ko uli siya dyan. Diyos ko, grabe. So, gusto ko nga mag-swimming siya doon sa swimming pool na naka-trunks. Charot, trunks talaga. So, yan. So, eto nga, may nagsasabi kasi, nasabing ganun, Mama Sam, tingin ko daw ba, 3 Pilipina beauty queen ngayon ang lalaban dito sa Miss Universe kung makakaariba ba talaga yung mga Pinay beauty na to. So, ngayon, ang alam natin, meron nga tayong 3 Pinay na kandidata dito sa Miss Universe. Pero syempre, taga-ibang bansa sila. Hindi naman na to first time nangyari sa Miss Universe. Dati din nangyari na rin to, di ba? Merong Pinay beauty din na lumaban, tapos may Miss Philippines. So, hindi naman sila kumabog. Iba pa rin kasi talaga yung eksena ni Miss Philippines, di ba? So, iba pa din yung kapag pure Filipina beauty ka. Yun kasi yung hinahabol nila eh. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit to si United Kingdom, si Miss UK, Philippine Community, lumaban siya sa Miss Philippines, si Christina Chok, di ba? Lumaban siya sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre iba pa rin kapag Miss Universe yung dala-dala mo. O, di ba? Iba pa din kasi kapag yung, kahit sabihin natin may dugong Pinoy ka, o, iba pa din kapag Miss Philippines. Katulad na lang ni Arbony, o, Arbony Gabriel. So, nakita naman natin, nanalo siya Miss USA, pero nasan siya ngayon? Nasa Pilipinas. At doon gumagawa ng magandang career. O. So, ibig sabihin, iba pa rin talaga kapag Miss Philippines ka. Ang mali lang, dinala niya si Miss USA. So, ang tanong, kung ito ba si Gabriel, sabi nga si Arbony daw ay lumaban daw dito sa Miss Universe Philippines, tingin ko daw ba mananalo? Alam mo, parang pili ko hindi. Di ba? Kasi hindi naman nila pinapansin yan kapag ganyan, lalo na yung ganda, parang hindi ganong kakabog. Oh. So, alam naman natin, iba yung typical ng Filipina type beauty talaga yung gusto ng Miss Universe Philippines. So, parang feeling ko hindi siya papansinin. Pero, sabi ko nga, kung lumaban to sa Miss Universe Philippines, tapos pinanalo, tapos lumaban sa Miss Universe, nanalo, oh my gosh, siya na yung pang-pip crown natin. Pero sabi ganun, dapat daw ba i-consider natin na pang-5 reyna ng Pilipinas, etong si Arbony.
Hindi, kasi Miss USA siya eh. So, dala-dala niya Miss USA. Credit yun sa Miss USA. Hindi natin pwedeng angkinin yun. Kahit sabihin pa natin na she's a Pilipina, ay nako, hindi yan. Kasi Miss USA siya. Di ba? Kahit sabihin pa natin half Pilipina, half ano, nakakatuwa lang kasi syempre may dugong Pinoy. Pero Miss USA pa din ang dala-dala niya kasi nanalo siyang Miss Universe dahil she is a Miss USA. At malinaw yun. O, diba? So, yun. So, parang ganito lang yan. Celeste. At saka si Arbony nagkasama sa Miss Universe. O, diba? Naligwak pa nga si Celeste. So, yun. So, ngayon taon na to, 3 Pinay Beauty. Andyan si Frankie Russell ng Switzerland. So, yon. So, pag nanalo si Frankie Russell sa Miss Universe, hindi natin makiklaim na atin yon. Kahit gumagawa siya ng movie or ng Viva Max dyan sa Pilipinas, hindi mo mako-consider na she's Miss Philippines kasi Switzerland yung dala-dala niya. Parang Catriona Gray, nanalo sa Miss Universe, she's Australian, pero Philippines yung dala niya. Eh, di Philippines, di ba kiniklaim ka na Australia? So, no. She is Miss Philippines. Kasi Philippines yung dala-dala niya. At dyan siya sa Pilipinas. So, walang magagawa ang Australia. Kahit sabihin pa natin na, ay, naka-Australian naman yung pamilya niya. No. Miss Philippines pa din siya. Kasi Philippines siya, sumali. So, yun. So, si Frankie Rosell, pag nanalo dito sa Miss Universe, hindi mo siya mabiblame na, hindi mo siya makiklaim. Hindi mo siya makiklaim na Miss Universe Philippines siya. No. She is a Miss New Zealand. Yun. Halimbawa, sumalo si Victoria Velasquez Vincent, tas nanalo. Kahit sabihin pa natin na si Victoria Velasquez Vincent ay taga-Pilipinas, wala. Hindi. Miss New Zealand na siya. Eh, wala, hindi nagtuwala sa kanya yung organization eh. So, ganun yan. Di ba? So, yan. So, si Frankie Russell, ganun din. Tapos, ang isa pa sa mga lalaban, ito nga, si Christina Chok ng Great Britain. So, magaling din to, kung tutuusin. Hindi lang talaga siya nabigyan ng chance ng Miss Universe Philippines na, alam mo yon na maipakita niya yung galing niya. But, may papakita naman niya sa Miss Universe kasi lalaban siya ng Miss Universe ng Great Britain. So, kapag nanalo siya doon, so, malaking, malaking, anong tawag dito? Regret ng Miss Universe Philippines. Pero, hindi pa natin alam kung mananalo ba siya ng Miss Universe or papasok ba siya sa semifinals. Ang nakakaloka dito, mamaya, pumasok siya sa semifinals tapos si Miss Philippines hindi. So, kamusta na, di ba? So, yun. So, pero nagkumpiyansa naman ako na malaki naman yung laban ni Chelsea Manalo. So, ay siya nga yung ikatlong Pilipina na lalaban talaga dito sa Miss Universe. Nakakatuwa, no? Pag tinignan mo silang tatlo, para silang Benetton. So, yun. So, magkakaiba ng itsura, pero may dugong Pilipina. Ganon! So, yun. Kaya natutuwa ako. Ako syempre wish all the best para kay Chelsea Manalo, kay Christina Chong at saka kay Frankie Russell. Ngayon na medyo nalalagay pa sa alanganin ito si Frankie Russell kung makakakumpit ba talaga. Pero wala naman na tayong update. Mukhang klaro na. Di ba? Mukhang lalaban na siya. So ako, para sa akin, okay lang naman yun. Ang dami-dami nang ang eksena ngayon dito sa Miss Universe. Eh bakit naman doon sa Miss Earth, di ba? Sa Miss Earth nga, si Sandra Suffolk. Natatandaan ba ninyo yun, Sandra Suffolk? Di ba ang nangyari sa kanya, dinithrone siya ng Binibining Pilipinas kasi nakitaan siya na nag-post siya sa isang, magazine, na sexy magazine. Tapos after nun, dethrone siya. So pumunta siya dito sa Miss Earth. Sa Miss Earth naman, hindi naman binigyang pansin. So, nilaban lang siya. So, ngayon, parang feeling ko, masyado nang open ngayon ang Miss Universe. Yung mga ganong eksena, parang hindi na nila masyado papansinin yun. Parang feeling ko, okay na yun. Kaya, parang feeling ko, makakakompete pa rin to si Frankie Russell. So, syempre, excited tayo for her. At good luck, di ba? Tapos si Christina Chok, alam natin yung caliber nito kung gaano ba talaga kagaling. So, tingnan natin kung ano yung pasabog na gagawin niya sa Miss Universe. Siyempre, ano pa din to, kumbaga parang suportahan pa din natin kasi she's a Pinay, di ba? So,
si Frankie, sa kasi Pinay Beauty pa din yan. And then of course, Chelsea Manalo, nakaka-excite din si Chelsea Manalo kasi kung iisipin mo, ano nga ba ang pasabog ni Chelsea? So, doon tayo ma-excite ng bonggang-bongga sa mga magiging eksena nila sa Miss Universe. So, yan! Kaya lahat tayo ay nag-aabang, lahat tayo ay syempre, titingnan natin kung ano nga ba yung mga pasabog na gagawin nila sa darating na Miss Universe. So, tingin nyo nga ba, etong tatlong Pinay Beauty na to, isa sa kanila ay pwedeng manalo ng Miss Universe. Tingin ninyo, mag-aala harmony ba to ng bonggang-bongga? Sino kaya sa kanila or wala sa kanila? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So guys, thank you so much. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.